Huwag kang tumakbo. Iniligtas ko ang buhay mo. Habang buhay kang magiging alipin ko. Ate, gusto kitang pasalamatan. Saan kita mahahanap? Paglaki mo, gagawin natin ang kontrata. Narito na tayo ng 3 araw at gabi. Hanggang kailan pa kaya maghihintay ang matandang Chu? Bago siya mamatay? Baka may hindi pa natutupad na pangarap ang matandang Chu. Kaya ayaw niyang bitawan ang buhay. Ang matanda ay naghari sa Cloud City na mahigit kalahating siglo, puno ng kapangyarihan. Lahat ng bagay sa mundo ay madali niyang nakukuha. Ano pa ang hinahanap niya? May balita na naghihintay ang matandang Chu sa isang tao. Parang babae pa. Sino man yan, ang lumang bahay ng Chu ay may kinalaman sa kapalaran ng aming lahi. Hindi natin ito maaring mapunta sa iba. Ang prinsip ng Fu Corporation, si Fu Yonchen. Ano ang pakay mo dito, Fu? Siyempre, para bilhin ang bahay ng mga Chu. Ang lupang ito na puno ng swerte. Huwag kang magyabang, Fu. Hindi pa patay ang matandang Chu. Matandang Chu, sapat na ba ang perang ito para sa iyo? Upang mamatay kang masaya? Bastos. Huwag mong lapastanganin ang matandang Chu. Walang karapatan ang hindi pinahintulutan ni Chu na tumapak sa bahay ng mga Chu. Umalis ka na kasama ng mga tauhan mo. Maingay. Zugot. Hindi kayo ang magsasabi kung may karapatan ako. Ngayon, kakausapin ko mismo ang matandang Chu. Hinto. Huwag mong hawakan ang pinto. Wala akong hindi kayang hawakan sa mundo. Anong halimaw ito? Soul-devouring vine pala. Ang mga tinik nito ay may malakas na lason. Walang makakalunas nito sa mundo. Ikaw ang binayaran ng pamilya Fu ng milyon upang kunin. Dr. Wuji, ang pamilya ni Dr. Wuji ay naglilingkod sa emperador at kayang lunasan ang lahat ng lason. Fu, kahit si Hua Tuo ang nabuhay. Hindi na ito malulunasan, Fu. Ang soul-devouring vine ay itinanim ng isang ermitanyo. 1000 taon na ang nakalipas sa Dark Valley para protektahan ang bahay ng mga Chu. Tanging ang tunay na may-ari lang ang makakontrol nito. Ang sinumang pumasok ng walang pahintulot ay mamamatay. Binabalaan kita. Fu, ngunit ikaf. Ang lakas ng presensya ng babaeng ito. Kanina pa. Hindi sinasadyang inabot ang payong para sa kanya. Bakit ba niya ako binigyan ng pakiramdam na parang tagapagligtas? Pamilyar ang pakiramdam na ito.
Iligtas mo ako, kahit anong utos mo, gagawin ko. Kahit ano, gagawin ko. Pareho pa rin noong bata pa tayo. Ang lason ng Soul Devouring Vine. Kahit si manggagamot na Wuji ay walang solusyon. Pero ngayon, madali lang itong nalutas ng babaeng ito. Ako'y gumaling na pala. Bakit mo ako iniligtas? Natural lang na iligtas ng amo ang kanyang alipin. Alipin? Alam mo ba na si Fu Xiao ay... Sino ka talaga? Mula ngayon, ako na ang iyong amo. Tawagin mo akong Binibining Yuexi. Wala akong oras para sa larong amot alipin. Ito ay walang limitasyong black card. Ituring mo na lang itong pasasalamat sa pagligtas mo sa akin. Dapat ang amo ang nagbibigay ng biyaya sa alipin. Paano naging ang alipin ang nagbibigay sa amo? Lumampas ka na. Ikaw, Dumating na ang matandang ginang. Umuwi na kayo, kahit ako ay hindi alam. Ano ba ang hinihintay na matandang Ginoo? Ang hiningang ito na nakabitin. Mukhang hindi niya ito may bubuga ngayon. matandang ginang. Ikaw ang may hawak ng bahay, ikaw na ang magdesisyon. Ipagbili mo sa akin ang bahay na ito, sabihin mo lang. Kahit magkano, bibilhin ko. May hawak ng bahay. Anong may hawak ng bahay? Naglingkod ako sa kanya habang buhay. Pero ayaw man lang niyang mag-iwan ng anak sa akin. Dahil takot siyang may kumuha ng mana sa lumang bahay. Ngayong malapit na siyang mamatay, ayaw pa rin niya. Ibigay sa akin ang lumang bahay. Anong may hawak ng bahay? Ano? Kahit ang pinakamalapit sa kanya ay pinaghihinalaan? Matandang Ginoo, bakit mo ba pinoprotektahan ang lumang bahay? Para sa akin. Sino ang babaeng ito? Hindi ba't sinabi ko na, walang dapat lumapit sa lumang bahay? Zifu siya ay PDPA. Kahit papaano, kailangan ko siyang respetuhin. Itong probinsya ng ito, basta na lang lalapit sa lumang bahay. Akala mo ba ang aming angkan ng Chu ay isang tia house? Mga tauhan, palayasin niyo siya. Sino ang may lakas ng loob? Kakaiba, bakit ako hindi makontrol? Naipagtanggol ang babaeng ito. Batang babae, sinabi mo na ang aming matandang Ginoo ay para sa iyo ayaw mamatay. Kung gayon, sabihin mo nga kung ano ang relasyon ninyong dalawa. Matagal na akong kakilala ni Tianming. Ang lakas ng loob mo. Hinahayaan mo lang ang iyong sarili na tawagin ang pangalan ni Chu nang walang galang. Binibining ni Wexy, kahit na kayo'y aking mapoprotektahan. Huwag naman kayong masyadong magmalabis. Kailan pa naging ugali ng isang alipin na turuan ang kanyang amo? Ang aking amo ay isang matandang lalaki na nasa ikawalong dekada na ng kanyang buhay at kalahating siglo na. Ang hindi lumalabas ng lumang tahanan. Mukha ka namang 20 ilang taong gulang lamang. Paano ka? Naging matagal na niyang kakilala? Talagang walang alam sa mundo ang batang ito. Naghintay upang mastabit sa pamamagitan ng kaluluwa ay nagbas. Alam na ang kaluluwa na puno ng kaluluwa na kumakain. Sa bawat paglabas ng lason nito, ay 10 bises na mas malakas kaysa sa nakaraan. Tiyak na mamamatay ang batang ito. Binibining UXC, mag-ingat. Paano posible na ang kaluluwa kain ng ubas ay hindi saktan sa kanya? Sabi-sabi, tanging ang may-ari ng lumang tahanan at ang kanyang pinakapinagkakatiwalaan. Hindi ito masakit sa pamamagitan ng Espiritu Vine, kahit ang lumang babae ay hindi makalapit sa lumang tahanan. Ngunit ang babaeng ito ay... Zino ka talaga? Sinabi ko na, matagal na akong kakilala ni Chu Tianming. Kayong mga hangal ang bulag at hindi nakakakilala. Matagal nang kakilala? Baka naman siya ay kasintahan ni Chu? Ngunit mula nang ikasal si Chu sa may bahay, hindi na siya lumabas. At walang pagkakataon na makipagkaibigan sa ibang babae. Kahit ang mga alipin sa loob ng tahanan ay mga lalaki. Paano siya nagkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa amo? Baka kilala niya si Chu bago pa man ikasal ang may bahay? Nalilito ka na sa katandaan. Ang edad ni Chu at ang kanyang edad ay magkalayo, pwede na siyang maging lolo niya. May isang posibilidad lamang, ang babaeng ito ay ang supling ng dating kasintahan ng amo. O, nakikita ka o. Ang espiritu lang ay hindi masakit sa kanya. Dahil sa kanyang mga ugat ay dumadaloy ang dugo ni Chu. Ang taong hinihintay ni Chu, baka siya nga? Chu Tianming, malupit kang humiwalay sa akin at hindi nagkaanak. Nagkandado sa mga pintuan, araw-araw na nag-ingat, palaay. Sa puso mo'y may puwang pa rin para sa iyong dating kasintahan.
Sa huling sandali ng iyong buhay, hinihintay mo pa rin ang kanyang supling na dumalaw sa iyo. Karapat-dapat ba ako sa iyo? Sandali, sinabi ko na ito. Tanging ang mga miyembro ng pamilya Chu ang maaaring pumasok. Ikaf, Izang. Batang babae na nasa labas, walang karapatan. Karapatan? Sinabi ba sa iyo ni Chu Chanming na siya ay isang alipin lamang na nagbabantay? Sa lumang tahanan ng pamilya Chu para sa akin. Kaya bang ang amo ay ang pinakamakapangyarihang pinuno. Ikaw ay nangahas na tawagin siyang alipin. Ano ang masama sa pagiging alipin ni Miss UXE? Ibig sabihin, pareho lang ang estado ko sa matandang ito. Hindi, bakit ko ba naiisip ito? Para bang ang maging alipin niya ay isang napakalaking karangalan? Miss UXE, huwag mong pakinggan ang mga sinasabi ng mga matatandang ito. Dapat kang pumasok na. Basta't ang matanda ay makatulog ng mahimbing pagkatapos niyang makita. Mabibili ko na ang lumang bahay ng pamilya Chu. Fu Xiao, hindi ko pakialam kung anong meron sa pagitan mo at ng batang ito. Mga hindi ka nais-nais na transaksyon, ngunit ang batang ito na walang respeto at puno ng kasinungalingan kahit na may dugo siya ng pamilya Chu. Hanggat ako ay buhay, hindi ko hahayaang makapasok siya. Kahit kalahating hakbang sa kwarto ng amo. Si Tianming ay pinakasalan ka. Iyon ay kanyang kapalaran, wala akong karapatang manghimasok. Ngunit nakakalungkot na hindi siya nagkaroon ng magandang wakas. Tayo na. Zandali. Pinapayagan kitang makita siya. Kailangan ko bang humingi ng pahintulot mo para makita ang aking sariling alipin? Miss UXE, sa palagay ko. Si Lolo Chu ay naghihintay lang. Para makita ka, baka pwede mong tuparin ang kanyang hiling para siya ay makakapagpahinga ng maayos. Miss UXE, si Lolo Chu ay nag-alaga ng pamilya Chu sa buong buhay niya kahit walang merito. Mahirap din siyang pinagdaanan, ano sa palagay mo? Si Tianming ay naglingkod ng tapat. Sa pamilya Chu sa buong buhay niya, hindi siya dapat mamatay ng may panghihinayang. Mabuti, sa wakas ay makakapagpahinga na ang matanda. Ngunit ang asawa ni Tianming ay hindi ako pinapayagang makita siya, kaya kailangan siya na lang ang lalabas para makita ko. Ngunit ang amo ay mahina na at hindi na makakilos. Wala na siyang kakayahang gumalaw. Paano siya lalabas para makita ka? Ang babaeng ito ay nagpapahirap lang kay Lola Chu. Imposibleng palabasin si Lolo Chu para makita siya. Talagang imposible. Tianming, dapat ka nang lumabas para salubungin ang Miss. Si Lolo Chu ay huling hiningi na lang. Kahit ang mga doktor ay hindi na siya kayang iligtas. Paano siya makakatayo at makakalakad sa pagkalog ng kampanilya? Harang imposible. Kumakalog lang ng kampanilya. Parang tumatawag ng aso, pero walang sumasagot. Sa tingin ko, lahat tayo ay natakot sa baliw na babaeng ito. Naku, kawawa naman si Lolo Chu. Hindi man lang nakapikit ng maayos, at sa huling sandali ay napahiya pa. Hindi. Kung nasabi niya, magagawa niya talaga. Fu, dalhin mo na ang babaeng ito. Huwag mo kaming pilitin na gumamit ng dahas. Tahimik. Ano, Tong Ingay? Galing doon ang tunog. Parang yabak and gipa. Imposible. Walang ibang tao sa lumang bahay kundi si Lolo Chu. Walang pangalawang tao. Lumalapit na ang yabag. Si Lolo Chu ay nakakalakad na talaga. Paano nangyari yon? Si Lolo Chu ay nakaratay sa kama ng mahigit isang dekada. Hindi kailanman bumaba, baka ito'y huling sigla bago mamatay. Lolo, nagising ka talaga. Tumahimik. Kanina. Sino ang tumawag sa akin? Ang babaeng ito, tinawag niya ng direkta ang pangalan ni Lolo Chu. Nagali si Lolo Chu, at ang mga gumalang sa kanya ay walang magandang kinahantungan, tapos na ang babaeng ito. Ako si Tianming. Hindi kailanman nagpakita si Lolo Chu ng ganitong ekspresyon. Baka ang babaeng ito ang talagang ang pinakahinahanap ni Lolo Chu.
70 taon na, sa wakas ay bumalik ka rin. Ano? 70 taon? Ang babaeng ito ay dapat na sa 100 taon na, imposible. Tianming, inalagaan mo ang bahay na ito habang buhay mo. Ang bahay na ito ay halos kapareho ng dati. Nagawa mo na ang tungkulin mo, maayos kang yumao. Ako'y magpapaalam na sa iyo, aking ginang. Lolo Chu. Ang iginagalang na lolo ay lumuhod sa kanya. Ang hawak ni Lolo Chu ay ang titulo ng lumang bahay ng pamilya Chu. Ibinabalik ko ang lumang bahay ng pamilya Chu. Sa aking ginang, ibinigay ni Lolo Chu ang titulo ng bahay na nagkakahalaga ng bilyon sa babaeng ito. Kung may susunod na buhay, nais kong maging alipin mo muli. Lolo. Tianming, magpahinga ka na. Lolo Chu, ang asawa. Pumanaf na si Lolo Chu, payapa. Pakipagtiyaga, binibining UEF. Kahit hindi ko alam ang nangyari sa inyo ni Lolo Chu. Ano ang koneksyon? Dahil si Ginong Chu ay sumuko na sa iyo, mangyaring payagan din kami, 3 matatanda, na sumunod sa iyo. Binibining Yuetsi, hayaan mo kaming maglingkod sa iyo. Binibining Yuetsi, mula nang ako'y ikasal sa Ginoo. Dito sa mansyon na ito, naglingkod ako sa kanya, ngayon ay wala na siya. Wala na akong pupuntahan, sana'y huwag mo akong pagdudahan. Hayaan mo akong maglingkod sa iyo. Ang daming taong kusang loob. Na maging alipin ng babaeng ito, mukhang wala na akong puwang. Si Tianming ay matagal nang may sakit. Maayos mo siyang naalagaan, mula ngayon hindi mo na kailangan. Mag-alaga pa ng sinuman, maaari kang manatili. Dito hanggang sa huling hininga. Wala akong kinaugali ang magtayo ng sekta, maaari na kayong umalis. Opo, binibining UEF. Ganito pa rin dito tulad ng dati. Binibining UXC, bakit? Hindi mo sila pinayagang maging alipin mo? Isang alipin lang ang kailangan ko. Kung gayon, makipagkasundo tayo, ibenta mo sa akin ang lumang bahay ng Chu. Pwede mong sabihin ang presyo. Kakaiba, bakit sa harap niya ay nararamdaman ko ang napakalakas na pressure? Walang karapatan ang isang alipin na makipag-ayos sa kanyang amo. Kahit ayaw mong ibigay, marami akong paraan para mabawi ang lumang bahay. Tumigil ka, Bakit kita pakikinggan? babalik ka rin. Katawa-tawa. Bumalik sa Fu family. Opo. Gawin mo akong alipin mo. 3. Anong nangyari sa iyo, Fu Xiao? Dalhin mo na ako pabalik. Siksik, babalik na tayo sa Fu family. Anong Fu family sa lumang bahay ng Chu? Bilisan mo, bilis. Tulungan mo ako. Ano ba ang ginawa mo sa akin? Pagiging alipin mo at pagpapatuloy ng buhay mo ay ayon sa kasunduan. Kapag lumayo ka sa akin, mawawala ang iyong buhay. Kaya habang buhay akong magiging alipin mo. Tulad ni Ginoong Chu. Paano mo maihalin tulad ang sarili mo kay Tianmin? Siya ay nanatili sa bahay na ito, buong buhay niya ay para lang sa pagiging tapat na alipin. Samantalang ikaw, gusto mo lang mabuhay ng marangya. Ako? Lumuhod. Bakit hindi ko makontrol ang aking mga binti? Paano ako makakalaya? Makakalaya.
Hoy, umuwi ka muna. Dito ako matutulog ngayong gabi. Boss Fu, sa tingin ko kailangan kong ipaalala. May fiance ka na kung patuloy kang makikipag-ugnayan sa babaeng iyon. Anong iniisip mo? Paano ko magustuhan ng ganitong babae? Magugustuhan ng ganitong babae. Kahit na ang lumang bahay ng Chu ay napakamahal. Pero dahil sa katandaan nito, hindi na ito dapat tirahan, lalo na sa gabi. Kung hindi mo pinili ang babaeng iyon, bakit ka nagpakababa? Para saan PA? Sa ngayon, hindi ako dapat lumayo sa kanya. Hay. Wapo ba? Gwapo. Sino bang nagtanong? Baka nag-time travel ako. Hindi nila ako nakikita. Baka panaginip lang ito. Ang totoo nito, Ginoo at ginang, narito ang adobo. ito ang batang si Chu Chanming. Talagang utusan siya. Nanay, tatay, uwi na ako. Ang boses na yon. Nanay, tatay, uwi na ako. Tingnan natin kung may buhay pa. Ang mga eksenang iyon kanina. Baka panaginip lang. Bakit ka nandoon? Gusto mong malaman kung paano ka makakalaya? Ngayon ko sasabihin sa iyo. CJ, Ang pagbaba ko rito ay para sa huling pagsubok. Iyon ang nakita mo kanina, ang paghahanap sa mga pumatay sa buong angkan ng Chu upang tapusin ang lahat. Pagkatapos nito, ako'y magreretiro na at hindi mo na ako kailangang pagsilbihan. pero iyon ay mahigit kalahating siglo na ang nakalipas. Kahit mahanap mo sila, maghihiganti ka ba? Sa mga taon ng aking pagsasanay, wala na akong damdamin. Lahat ng galit at pag-ibig ay nawala na. Sige, pag nagretiro ka na, ako na ang magpapatuloy. Naalagaan ang lumang bahay ng Chu, pwede ba? Magandang umaga, Miss Yuxi. Nandito na ako. Sunyan, bakit ka nandito? Yunchen, narinig kong nasugatan ka kagabi. Kahit si Wuji na manggagamot ay walang magawa. Kumusta kanan gayon? At bakit ka nakatira sa ganitong lugar? Sasabihin ko sa iyo mamaya, pasok ka muna. Sino ang babaeng ito? Ang kanyang amo. Sa susunod kung may magtanong, siya mismo ang magpapakilala. Amo, Yunchen, ako ang iyong nobya. Paano ka biglang nagkaroon? Engi amo? Puyon Chen, ayaw ko sa maingay. Palayasin mo ang mga hindi kailangan. Baka nagsiselo si UXE. Binibining UXE. Si Sunyan ang aking nobya, paano siya may tuturing na? Hindi kailangan. Talagang tanga. Bigla akong nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. Yunchen, ito ang unang bises na aktibong inamin. Ako bilang kanyang nobya. Akala ko ay tatanggi siya sa kasal. Kanina, si Sunyan ang nagsalita. Buti na lang nagplano ako pagkatapos ng kasal. Gagalawin ko ang preno niya pag namatay siya. Kahit balo ako, magiging asawa pa rin ako ng pamilya Fu. Ano? Bakit ganito ang tingin sa akin ni Yunchen? Baka, naririnig niya ang inisip ko. Paano niya maririnig? Ang inisip ko, siguro nag-overthink lang ako. Yunchen, anong nangyari sa iyo? Buisit, bakit bumalik siya? Mukhang kailangan kong ituloy ang plano. Ang importante ngayon, bilisan ang kasal.
Sunian, umuwi ka muna. May mahalagang bagay kami ni Binibining UXA. Huwag ka nang bumalik, huwag mo na kaming istorbohin. Bakit hindi mo siya lapitan? Binibining UXC, kami lang ni Sunian ang nagkasundo noong bata pa, wala namang tunay na pagmamahalan. Noong mga nakaraang taon, bigla na lang nawala ang ulo ng kanyang mga magulang. At simula noon, gustong-gusto niyang mapasok sa pamilya Few. Binibining UXC, anong nangyari? May naiwan na masamang hangin sa mga pinuntahan niya. Sunian, ano ang ibig sabihin ng masamang hangin? Ang iyong nobya ay maaaring may kinalaman sa pagkasawi ng pamilya Chu noon. Impossible. Ang pagkasawi ay nangyari mahigit 70 taon na ang nakalipas. Noon, hindi pa ipinanganak ang kanyang ama. Siya ang supling ng mga natirang masasama. Ikaw ba ay nagsasabi ng Sunian? Ang Sunian ay angkan ng tunay na salarin. Sa angkan ng Su, mayroon talagang isang napakahiwagang elder. May chismis na maraming dugo ang nasa kanyang mga kamay, marami ang nagsasabi na ang pagkasira ng ulo ng mga magulang ni Sunian ay may kinalaman din dito. Kaya't ang elder na yon ay nagtago upang magbayad puri. Lamang siya lumalabas sa mga mahalagang okasyon ng angkan ng Su. Mahalagang okasyon. Simple, pakasal ka lang sa kanya. Ano? Hindi si Binibining UXA. Gusto mong pakasalan ko ang isang babaeng gustong ako'y patayin. Sa araw ng kasal, tiyak nalilitaw ang elder ng angka ng Su. Pero hindi mo naman ako dapat isakripisyo. Bilang isang alipin, magagamit mo ang iyong halaga. Hindi ba ito'y isang magandang bagay? Hindi tama to. Ang babaeng ito ay manipulative. Talagang magaling, walang puso at malupit. Sige na. Mapanganib man ang planong ito, pero malaki ang sansa ng tagumpay, hayaan mo na siya. Maaga niyang matupad ang kanyang hangarin, ang lumang bahay ng angka ng Chu. Maaga kong makuha ito, saka lang ako makakalaya sa kanyang kamay. Aray, sino ang nanakit sa akin? Dapat saktan ang nagsitsismis sa likod ng amo. Nakakalula talaga. Naku, ang suot niyang Vanity Diamond Dream na gown ay Global Limited Edition. Tanging ang heres ng angkan ng sulang ang makakasuot nito. Hala, sino ba ang babaeng nasa harap niyong Master Fu? Ang kanyang aura ay talagang nakakabilib. Woo, ito talaga ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Zia na naman. Bakit ko hindi maalala na inimbitahan kita sa kasalan namin ni Yonchen? Bilang amo, natural lang na dumalo sa kasal ng alipin para magbigay ng blessings. Sa ganitong okasyon, naglakas loob ka pang magpakita ng authority. Tingnan mo kung paano kita mapapahiya sa harap ng lahat. Ano ba ang balak montak? Aray, Anong nangyari? Yunchen, itong babaeng ito. Sinadyang ibuhos sa akin ang alak, naglakas loob pa siyang manggulo sa kasalan ng angkan ng Su. Sino ka ba talaga? Siya ay aking amo. Ang willed niyang Master Fu may amo pa pala siya sa labas. Mukhang si Binibining Su ay isa lang sa kanyang mga laro. Fu Yunchen, ngayon ay ating kasalan. Ikaw at ang babaeng ito ay nagpahiya sa akin. Hintayin ninyo, darating na ang lolo kong lolo. Hindi niya kayo palalampasin. Ang alamat ng matandang Su, noong kabataan niya. Marami siyang nagawang malulupit na kasalanan, bago nagtago at nagbalik loob. Bihira siyang makita. Si Fu at ang babaeng ito, pinahiya ang pamilya Su sa publiko. Tiyak na aksyon ang matanda. Mukhang hindi maiiwasan ang madugong labanan ngayon. Dumating na si Matandang Su. Nakahintay na rin kita.
Ano ba talaga ang nangyayari? Lumitaw nga si Matandang Su, matapos mabaliw at magpakamatay ang kanyang apo. Wala nang nakakita sa kanya. Lolo. Ang babaeng ito ang sumira sa kasal ng pamilya Su. Kung Ruolan. May iba pa bang pangalan si Miss UXC? Sumo, ang tagal na, hindi mo pa rin makalimutan. Ang nanay ko, Hindi. Hindi ikaf si Roland. Ikaw, S.I. Weshi. Nabuhay ka mula sa madugong trahedya. Sumo. Kasali ka rin ba sa pagpatay noon? Lolo, ano ang sinasabi niya? Hindi ba't lahat ng iyon ay tsismis lang? Hindi ka o papatayin si Roland. Kung totoo ang sinasabi mo na hindi ka kasali, bakit patuloy na sumusunod sa iyo ang nanay ko? Nagpapanggap ka. Patay na siya, imposibleng lumitaw. Nasa loob tayo, walang hangin. Bakit kumakalog ang kristal na ilaw? Ruolan. Ikaf ba talaga yan? Lolo, sino ba talaga si Ruolan na sinasabi ninyo? Ano ba ang problema niya sa pamilya Su? Magkasama kaming lumaki ni Ruolan. Bigay ni Ate Roland. Laging sinasaktan siya ng mga magulang niya, binibigay ang magaganda. Sa kapatid niyang lalaki, hindi siya pinapakain. Kahit noong nagkagutom na. Dadalhan ko siya ng tinapay tuwing makikita ko siya. Para sa akin. Tatay, nanay, ayokong pakasal sa kanya, pakiusap. Si Ginoong Chu ang pinakamalaking negosyante ng bigas dito. Kapag kasama mo siya, hindi ka magugutom. Alam ng lahat sa baryo na pumatay siya ng ilang asawa. Ano naman? Kung papatayin ka, kasalanan mo. Kung hindi ka mag-asawa. Paano ako makakakuha ng pambayad sa kasal ng anak ko? Ang ganda-ganda ng mukha mo, sasamahan mo muna ako. Mula noon. Ipinangako ko sa sarili ko na ibabalik ko si Ruolan. Bitawan mo ako. Kung susubukan mong pumasok sa bahay ng Chumuli, babaliin ko ang mga binti mo. Amu, okay ka lang? Ruolan. Yung lalaki ba ayan, zinaktan ka na naman? Sasamahan kita. Madam. Hindi, ako ay... Kakapanganak lang ng anak ko. Hindi ako pwedeng umalis. Umalis ka na. Ruolan. Ganito na lang. Matagal niyang tiniis ang paghihirap mula kay Chuan Huay. Pero para sa anak niya, nagtiis siya ng matagal hanggang sa lumipas ang maraming taon. Hanggang sa isang araw, narinig ko ng hindi sinasadya. May mga taong balak saktan ang pamilya Chu. Pagkalipas ng hating gabi, pumasok kami sa bahay ng Chu at ginulo ang lahat. Kung lalaban sila, patayin na lang natin silang lahat. Sige. Maghiwa-hiwalay tayo at patayin silang lahat. Ano ba yan? Roland, makinig ka. Kaninang umaga, narinig ko. May mga taong balak saktan ang pamilya Chu mamayang gabi. Sumama ka sa akin ngayon. Hindi, kung malalaman nila, ako ay... Sige. Hawakan mo muna itong gamot. Kapag ininom mo ito, mawawalan ka kaagad ng malay. Parang patay, walang hininga, pero. Pagkatapos ng epekto ng gamot, gagaling ka ganito. Isipin ng lahat na namatay ka sa gulo. Pagkatapos ng lahat, pupuntahan kita.
Sa oras na iyon, dadalhin kita sa isang lugar na walang nakakaalam. Siege. Kaya, ang aking ina sa trahedya noong mga panahong iyon ay nakaligtas sa pamamagitan ng pagpapanggap na patay, tama ba? Pagkatapos ng ginawa ng mga taong iyon, pumunta ako sa bahay ng Chu. Nakita ko, mga bangkay na nakakala sa sahig. Pero wala si Roland, naisip ko. Nagising siya at umalis. Sa buong buhay ko, patuloy kong hinanap ang kinaroroonan ni Roland. Matagal na ang pagmamahal ni Elder Su. Hindi kung totoo ang sinasabi mo. Bakit ka nagtago para magbayad sala? Fuyun Chen, nangahas kang magduda sa aking lolo. Bakit mas malakas ang hangin ngayon kaysa kanina? Ang hangin na ito ay ang pagtangis ng kaluluwa ng aking ina na hindi mapalagay. Ito rin ang boses ng iyong kasinungalingan sumu hanggang ngayon. Ayaw mo pa ring magsabi ng totoo. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Gusto nyo bang isisi sa akin ang pagkamatay ng pamilya Chu? Lahat ng ito ay kasalanan ko. Dahil sa brutal at mapang-api na ugali ng pinuno ng pamilya Chu, tiyak na marami siyang kaaway. Kaya nga sila pinatay, hindi pwedeng isisi kay Elder Su. Pero, narinig ko sa aking ina ang ibang bersyon ng kwento. Ano ang ibig mong sabihin? Sa pagkakaalam ko ang aking ina at ama, ang tunay na magkasintahan ikaw ay isang kahabag-habag na pulubi. Maliit na pulubi heto. Dahan-dahan maliit na pulubi. Kapag wala na ako sana, may magbibigay pa rin sa iyo ng tinapay. Roland, Alis na ako, alagaan mo ang iyong sarili. handa na ang kasal. Bukas ikaw na ang magiging nobya. Elder Su noon ay isang mahirap na binata lang. Ang sinabi niyang puno ng pag-ibig ay gawa-gawa lang. Hindi pwede ang lolo ng aking lolo ay hindi pulubi. Ikaw ang nagsisinungaling ngayon, patay na ang lahat. Magsasabi ka na lang ng gusto mo. Kung patay na ang lahat si Lolo Su ay may pagdududa na nagsisinungaling. Baka naman ang pagpatay sa pamilya Chu ay may kinalaman kay Elder Su. Sumu, alam mo ba kung bakit nawawala sa sarili ang iyong mga apo? Noon ay dumating si Dawis Chandao. Nabaliw ang aking mga magulang dahil sa kanilang pagkahumaling. Walang kinalaman ang aking lolo. Sumu, ito ba talaga ang iniisip mo? Baka naman ang mga anak ng pamilya Chu ay nababaliw dahil noong may ginawa si Elder Chu na naging sumpa. Hindi ka o inakala na magiging ganito ang mga bagay. Pagkatapos umalis ni Roland, lalong humirap ang buhay ko. Bili na ng tinapay. Mainit na tinapay, huwag palampasin. Mainit na tinapay, huwag palampasin. Mainit na tina. Pulubi, magnanakaw ka pa ng tinapay, heto sa iyo. Kapag nakita kita ulit, babaliin ko ang mga binti mo. Pagkatapos ng hating gabi, susugurin natin ang pamilya Chu at gaguluhin. Kapag lumaban sila, patayin natin silang lahat. Pwede ba akong sumama sa inyo? Si Elder Chu ay sumama sa mga pumatay sa pamilya. Kaya kasali ka rin sa pagpatay sa pamilya ni Wexy. Totoo ba? Gusto ko sanang iligtas si Roland. Maghiwa-hiwalay tayo at patayin silang lahat. Tulong. Huwag kang maingay, ako. Batang Pulubi, bakit ka nandito? Kumusta ka? Makinig ka sa akin. Nga, bibigyan kita ng tinapay. Makinig ka sa akin. May mga tao sa labas na gustong lipulin ang pamilya Chu. Sumama ka sa akin. Ilalabas kita dito. Ano? Hindi, kailangan kong sabihan ang lahat. Makinig ka sa akin.
Batang pulubi, ano ang ginagawa mo? Sumama ka sa akin. Tulong. Kapag patay na ang lahat sa labas, sasama ka na sa akin. Kapag napapatay na nila ang lahat ng pamilya Chu, sasama ka na sa akin. Kapag napapatay na nila sila, sasama ka na sa akin. Kapag tapos na silang pumatay, alis na tayo. Hindi, Roland, walang mangyayari sa iyo. Nakikiro ka lang sa akin. Hindi ba? Roland, gising ka Roland. Roland, ako ang nakapatay kay Roland nang hindi sinasadya. Anong tunog yon? Daga. Ngayon ay laganap ang mga daga, baka may kinalaman ito sa pagkamatay ng ina. Noong panahon ng taggutom, talagang laganap ang mga daga. Pero, aminado naman siya na siya ang pumatay, di ba? Bakit ang ina ni Wexy ay may ganitong matinding galit? Sumu, ano pa ang ginawa mo pagkatapos? Natatakot ako na bawiin ng mga iyon ang katawan ni Roland. Kaya dinala ko siya sa bodega at tinakpan para hindi siya makita ng sinuman. Pero kung hindi pa patay ang nanay ko noon, Hindi. Imposible, wala na siyang hininga. Minsan ay nabanggit ni Roland sa akin ang kanilang pamilyang teknik ng pagpigil ng hininga, baka. tama, ang teknik ng pagpigil ng hininga ay parang patay na. Pero kailangan ng ibang tao para gisingin. Kung hindi, kahit malinaw ang isip, hindi makakagalaw ang buong katawan. Kung ang pagkamatay ng ina ni Wexy may kinalaman sa pesta ng daga, at noong nasa bodega siya, hindi makakilos. Nakita ng aking ina ang kanyang sariling katawan. Nakinain ng mga daga hanggang mamatay. Kasalanan ko ito. Munting pulubi, munting palaboy. Roland, huwag kang lalapit. Siya nga, bumalik siya para maghiganti kay Matandang Su. Sa loob ng maraming taon, palagi akong humihingi ng tulong kay Chandao, Jenren para magdasal at gumawa ng ritual. Hindi mo ako malalapitan. Kaya't hinanap ko ang iyong mga anak. Baka ang pagkasira ng ulo ng aking mga magulang ay dahil Sila ang tinatawag na pumasok sa ulap. Talagang natakot lang sila hanggang mabaliw. kasalanan nito, ang masamang karma na pinasimulan ni Matandang Su. Sa huli, pinarusahan ang kanyang sariling lahi. Ang tagal na, bakit hindi ka pa rin nagpapahinga? Ang galit na spiritong ito ay gumagapang kay Matandang Su sa loob ng 70 taon. Gusto niyang isama siya sa kamatayan. Ngayon, oras na para tapusin ang hidwaan mo sa aking ina. Roland, Pakius ab, Patavarin Montag ako. Munting palaboy. Sa mga nakaraang taon, hindi ka naman nagutom, di ba? Yun pala, ang paghihigpit ni Ginang Su ay hindi galit o paghihiganti. Roland, ako ang pumatay sa iyo. Ngunit tulad ng dati, inaalala mo pa rin ako. Hindi ako karapat-dapat mabuhay, natakot pa ako na saktan mo ako. Nagpasama pa ako ng manggagamot para protektahan ako laban sa iyo. Hindi ako karapat-dapat. Lolo. Sumu, tapusin ang huling hangarin ng aking ina. Hayaan mo siyang umalis at magpahinga. Natapos na ang hangaring ito, bakit ayaw pa ring mawala? Binibining Wexy. Baka mayroon pa siyang hindi natutupad na pangarap. Binibining Wexy, bakit? Magkaiba ang landas ng Diyos at demonyo. Ngunit siya pa rin ang iyong. Sige na, ina. Umalis na si Roland. Wala na akong mukhang maiharap sa mundo. Hayaan mo na akong mamatay.
Pagbabayad sala sa simpleng pagpapatiwakal mo lang. Narinig kong sa mga nakaraang taon, nag-aral ka ng paraan para mabuhay ng matagal. Kaya't hahayaan kitang mabuhay, gamitin ang iyong mahabang buhay. Para pagsisihan ang iyong mga nagawa. Lolo. Binibining UXC, okay ka lang ba? Bakit mo na itanong? Kakalaman mo lang na ang iyong ina ay namatay ng malungkot sa bodega. Masakit siguro yon. Iyon na ang resulta, hindi na mababago ang nakaraan. Mula nang iwan ko ang aking apelyido at magretiro sa bundok para magsanay. Ibig sabihin, tinalikuran ko na ang mga damdamin at pagnanasa sa mundong ito. Bakit ako magdadalamhati? Sa isang bagay na hindi na mababago. Hay, si Ina UXC talaga, malalim ang kanyang kaalaman. Pero hindi ko alam kung dapat sabihing malalim ang kanyang pag-unawa o kaya'y walang puso. Mukhang may opinion ka. Hindi, paano ako magkakaroon ng opinion laban kay Ina UXC? Pero balik tayo sa usapan. Kung hindi si Sumu ang may kagagawa ng pagpatay sa pamilya noon, ibig sabihin, may ibang mastermind. Ina UXC, saan ba tayo? Mag-uumpisa ng investigasyon. Ina UXC, Ang ganda ng buwan ngayong gabi. muntik ko nang makalimutan. Mid-Autumn Festival ngayon. Bibigyan kita ng isang araw na kalayaan. Umalis ka na. Saan naman pupunta si Ina UXC? Pasensya na, Ina UXC, nagpakalabis ako. Aalis na ako. Ano ang ginangyari sa'yo, Fu? Biyaya na nga na nakalaya ka sa babaeng. Mukhang patay na yon, hindi ba dapat kasama mo kami? Para magliwaliw? Baka naman na in love ka na ababeng yon, Fu? Talagan ga. Nga pala, sabi ng pamilya mo, marami kayong sili sa yon city. Lumaong sila na narito ng alas. Panahon pa yon ng biyang, bakit mo pa imbestigahan? Hindi naman dahil sa babaeng yon, no? Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Pwede ba o hindi? Kung pinapagawa mo na, hindi na ako makakatanggi. Pero yung proyekto sa hilaga ng Fu Corporation, Ibibigay ko sa'yo. ano? Talaga? Hindi nga? Yun yung nakakahalaga. Ng bilyon-bilyon. Talagang in love ka na sa babaeng yon, Fu. Ginagawa ko lang para matapos na ang kanyang paghihirap. At maibigay na ang lumang bahay ng Chu. Yun ang tunay na kayamanan, naiintindihan mo ba? Talagang matalino ka, Fu. Laging may plano, pera lang ang iniisip. Kaya ka yumaman. Tara, Mid-Autumn Festival na yon. Biyaya na nagkita-kita tayo. Dapat lasingin natin to. Mid-Autumn Festival ngayon, lahat nagkakasama-sama. Si Emma UXC. Bakit ka bumalik? Binibining UXC, hindi ba't Mid-Autumn Festival ngayon? Naisip ko, bagong baba mo lang ng bundok at wala na ang mga dating kakilala. Kaya't bumalik ako para samahan ka sa Mid-Autumn Festival. Saan? Bilang alalay, binibining UXC. Ako naman ay iyong alipin, dapat lang nasamahan ka sa pagdiriwang. Tumabi ka na. Talaga, binibining UXC. Pwede ba akong umupo sa parehong mesa kasama mo? Kung gusto mong tumayo ng matagal, pwede rin. Ay hindi. Ang makaupo sa parehong mesa kasama si Binibining UXC ay pinakamalaking karangalan sa buhay ko. Binibining UXC, umiinom ka ba ng alak? Ang mga nag-aaral ng cultivation ay hindi umiinom ng alak. Paumanhin, Binibining UXC. Ako'y nagkamali. Titimplahan kita ng tsaa. Ano ang gusto mong sabihin? Binibining UXC. Nararamdaman mo bang nag-iisa ka? Bakit? Sa mundong ito, lagi tayong may koneksyon sa iba. Namimiss natin ang nawala, pinahahalagahan ang meron, kaya't hindi tayo nag-iisa. Ganito ang iniisip ko. Ikaw. Nag-iisa ka ba? Sa piling ni Binibining UXC, hindi ako nag-iisa dahil ikaw.
ay nagbibigay sa akin ng pamilyar na pakiramdam. Sa totoo lang, nitong mga araw, ang pinaka-inaasahan ko ay hindi ang lumang bahay ng Chu, kundi ang makilala ka. Hoy! Ano yan, maaga pa? Ano? May bagong clue na. Binibining UX eh. Sige, sabihin mo. Binibining UX eh, nakita ko na ang bagong clue. Tungkol sa massacre noon. Ituloy mo. Ang mga tao ko ay hindi ako. Nakita ko ang nag-utos ng massacre noon. At buhay pa siya ngayon, nasa Jiangdu. Punta tayo sa Jiangdu. Binibining UXC, hintayin mo ako. Narating na natin. Dito, pero Miss UXA. Paano mo nalaman na dito? May malakas na masamang hangin sa loob. Masamang hangin. Sino po ang hinahanap ninyo? Hinahanap namin si Jiangwu. Hinahanap namin si Lola Jiang. Ano? Kilala mo ako? Miss UXC, paano niya kayang kilala ka, di ba? Miss, ako si Linzian. Tagapag-alaga ni Lola Jiang. Hindi ko po kayo kilala. Sige, tawagin mo ang may bahay para makipagkita sa akin. Isang taon ng paralitiko ang lola namin. Hindi siya makalabas para makipagkita. Ang paralysis, walang kwenta. Maniwala ka ba, kayang ayusin ni Miss UXC sa isang iglap? Tara na. Ito si Lola, isang taon ko na siyang inaalagaan. Walang pagbabago sa kanyang kalagayan. Malasang sumasapi, talagang may kinalaman ka sa pagkalipol ng pamilya Chu. At nakita na kita dati. Miss UXC, kilala mo talaga siya. Ikaw ang dating pinuno ng Jiang Family Granary. Granary. Ang pamilya Chu ay nasa granary business din. Hindi ba't magkalaban sila sa negosyo? Mukhang gusto mong magsalita. Miss UXC, tiyak na alam niya ang nangyari noon. Panoorin mo si Miss UXC natin. Gagamit ng soul summoning technique ang lola nyo. Madaling mababalik sa normal. Ano? Hindi gumana ang technique ni Miss UXC sa kanya. Paano nangyari ito? May bagay na hindi kayang ayusin ni Miss UXC. Sa teorya, kahit mawala ang katawan, maaari pa ring matawag ang kanyang kaluluwa. Mula nang maging paralitiko ang asawa ko. Kaya't SI Dr. Wu Ji, hindi kayang gumaling. Dalhin na si Lola sa kanyang kwarto. Opo, amo. Kumusta kayo? Ipakilala ko, ako si Fang Heng, asawa ni Jiangwu. Mukha kang mas bata kay Jiangwu. Noon, siya ang may-ari ng granary. Ako ay isang mahirap lang. Ako ay pumasok sa pamilya Jiang bilang live-in son-in-law. Yan UXC, ang matandang ito, hindi kaya may kinalaman din sa krimen noon. Walang masamang hangin sa kanya. Walang masamang hangin. Kung ganon, tanging si Lola Jiang lang ang may alam na clue. Pero ngayon kahit ikaw wala kang magagawa. Para magsalita siya, mukhang kailangan na nating umuwi. Ganito, gabi na at napakaliblib dito. Baka gusto ninyong dalawa na muna kayong manatili? Okay lang, ba? Salamat sa kabutihan mo pero mukhang nakakatakot dito. Kami ay, CJ, mananatili kami. Malaki man ang bahay na ito, pero maraming silid na hindi nagagamit sa matagal na panahon. Kaya nakalok, ito na lang ang natitira. Pasensya na sa abala. Pasensya na. ano bang karapatan ko para makasama si Yanye, UXC?
Sa isang silid. Pero kung sa labas ako matutulog, Hindi ko na kayo abalahin. UXC, hindi ko pa rin maintindihan. Bakit kailangan nating manatili dito? Dahil may mas malalim na sikreto dito. Sikreto. Sige, babalik ako para maghanap ng impormasyon para sa'yo. Hindi na kailangan. Malapit nang malaman ang katotohanan. Sige, Yenje, UXC, sa sahig na lang ako matutulog. Halika rito. Baka naman naawa si Enye, UXC na sa sahig ako matutulog. Kaya pinapatulog ako sa kama, swerte ko naman. Yenje, UXC, iba ang lalaki at babae, hindi ito tama. Alipin ang naghahanda ng kama para sa amo. Ano ang mali doon? Sige, tutulungan na kita. Ano yung dumaan kanina? Guni-guni lang ba? Hindi. Kailangan kong tiyakin na hindi maabala si Yenye, UXC. Lalabas ako para tingnan. Hindi ba yun ang silid ni Lola Jea? Bakit pumapasok ang nurse sa gabi? Zeno yun? Yan UXC. Si Nurse Lin Shan. Sa gabi, hindi natutulog, pumupunta sa silid ni Lola para magayos. Nakakagulat talaga. Mula nang makita ko siya, may kakaiba na. Isang nurse ang daming mamahaling alahas sa kamay. At lahat ay luma, talagang mapapansin lang ni Enye, UXC. Ang detalye, baka naman. Ninakaw niya ang alahas ng amo para suotin. Pero, ang matandang ale ay paralisado na, wala na siyang dahilan para pumunta. Sa kwarto ng matandang ale para magayos. Marahil si Lin Shan ang may pinakamaraming sikretong daladala. Noong unang panahon, may isang Snow White. Siya ay may isang masamang stepmother. Isang Araf. Kamusta ang tulog ninyong dalawa kagabi? Mabuti. Ang matandang ale, Parang may sasabihin siya. Madalas ganyan ang matandang ale, siguradong hindi siya komportable. Shan, itulak mo ang matandang ale pabalik sa kwarto. Opo, amo. Binibining UXC ang matandang ale. Ang damit ay kapareho ng kahapon, ang buhok at mukha. Ay parang hindi nahugasan. Tiyak na pabaya si Lin Shan sa pag-aalaga, ngunit ang matandang lalaki dapat niyang makita. Bakit hindi niya ito sinasaway? magaling, may mata ka rin. Ito ay dahil sa magandang turo ni Binibining UXC. Ginoo, ngayon ang matandang ale ay paralisado, walang lunas. Masakit sa puso mo, di ba? Sa ganitong edad, puno ng sakit, sa huli ay haharapin. Ang paghihiwalay at kamatayan, minsan, naalala ko. Ang mga aw natin noong bata pa. Ang ganda ng katawan noong bata pa. Kayong dalawa, maganda at gwapo, siguradong masayang magkasama. Ano ba ang sinasabi mo, Binibining UXC? Siya ay isang anghel. Ako ay isang karaniwang tao lamang, paano ako magiging karapat-dapat? Binibining UXC. Ang matandang lalaki, parang may kakaiba sa kanya.
Sundan mo siya, tingnan natin kung anong laro ang ginagawa niya. Bakit sila pumasok sa isang kwarto, baka? Binibining ni UXA. Sabihin mo, Binibining ni UXA ang matandang lalaki. Samantalang parisado ang matandang ale, naglalaro sa bulaklak. At nakakalunya kay Linshan sa palagay ko. Nadiskubre ng matandang ale ang kanilang kalokohan. Kaya ang matandang ale, kanina ay galit na gustong magsalita. kaya, Pero kahit na sila ay nakangalunya, wala tayong pakialam. Ang pinakamahalaga ngayon ay gisingin ang matandang ale. At sabihin niya ang tungkol sa mass murder noon para malaman kung siya ba ang salarin sa mass murder noon. sa palagay mo ba si Ali Jayang ay paralisado? Talaga bang dahil sa sakit? Sila ang sadyang nagpaparalisa sa matandang babae. Binibining UXA, bakit ako? Sumpa ng pagpapalayas ng kaluluwa. Binibining UXA, ano ang nangyari? Naisumpa ka ng pagpapalayas ng kaluluwa. Sumpa ng pagpapalayas ng kaluluwa. Ano yon? Papaalisin nito ang kaluluwa mo sa katawan mo. Ang sumpa ng pagpapalayas ng kaluluwa ay dapat gamitin para palayasin ang mga kaluluwa. Nagkukulong sa mga patay na katawan pero ngayon, ginagamit ito sa mga normal na tao. Kung ang kaluluwa ng isang normal na tao ay mapalayas, ano ang mangyayari? Ang katawan ay magiging walang kaluluwa, tuluyang makatulog at ang kaluluwa ay magpapalipad-lipad sa mundo magpakailanman. Pero nitong mga nakaraang araw, wala naman akong inaway. Sino ang gagawa nito sa akin? Nitong 2 araw, may nahawakan ka bang anuman? Ang ganda talaga ng katawan ng mga bata. Siya yon ang matanda. Nitong 2 araw, siya lang ang humawak sa akin. Pero, wala naman akong sama ng loob sa kanya, bakit niya ito gagawin? Ibig sabihin, may iba siyang balak. Ate, sa wakas nakita na kita. Ete, hindi mo ba ako kilala? Ako ang kapatid mong si Lingkuy. Kapatid ka o pala. Paano kita makakalimutan? Nga pala, bakit ka nandito? Nagpunta ka sa lungsod para maging caregiver. Mahigit 1 taon na. Hindi ka nakikipag-ugnayan sa mga magulang. Nag-aalala sila, baka may nangyari sa'yo. Kaya pinadala nila ako para tingnan. Buti na lang nung umalis ka sa baryo. Nag-iwan ka ng address. Naku, ang ganda pala ng bahay na to. Ate, Zinobe-ANG. Mayamang pinagsisilbihan mo? Ngayong alam mo nang okay lang ako, umuwi ka na muna. Nga pala ate, ito yung perang ipinadala mo sa bahay. Kinabahan ang mga magulang mo. Baka kulangin ka sa lungsod, kaya pinadala nila sa akin ang isang bahagi. Paibalik sa'yo. Ziyan. Zino 2? Kamusta? Ako ang kapatid niya. Salamat sa pagbibigay ng trabaho. S.A. ate ka o. Mabuti naman siyan. Naglakbay ng malayo ang kapatid mo. Dapat mo siyang salubungin ng maayos. Opo, amo. Huwag kang gagalaw. Ate,
Dinala ko pa ang longganisang ginawa mismo ng mga magulang. Paborito mo to noong bata ka, tikman mo. Ate, ano ang nangyari sa'yo? Hindi naman sira, tu. Ate, baka dahil matagal ka na sa lungsod, nag-iba na ang panlasa mo. Paano naman? Alagaan ko muna ang matandang ginang. Magpahinga ka muna rito. Ang iyong ate, iba na ba kaysa dati? Hindi ko masabi kung ano ang iba, pero pakiramdam ko lang, parang ibang tao na siya. Nagkasakit ang amo ng kakaibang sakit, tulad ng matandang ginang. Walang makitang dahilan ng sakit. Pasensya na pero wala kaming magagawa. Paano nangyari ito? Binibining UXA. Ngayon pati itong matanda, paralisado na. Masama ang lugar na ito. Umalis na tayo agad. Hindi ang lugar ang masama, kundi ang tao. Binibining Yuetsi, ngayon paralisado na rin ang amo. Wala kaming oras para sa inyo. Umalis na kayo. CJ, Binibining UXA, ang ganda nito. Makakauwi na rin tayo. wag muna, hintayin natin ang gabi. Bakit siya tumatakbo sa kalagitnaan ng gabi? Ang labo naman. Ano ba ang balak nila? Hindi ba sila magkapatid? Gaya nga ng inaakala ko. Binibini, Ginoo, bakit hindi pa kayo umuwi? Huwag kang magkunwari, Linshan. Hindi. Dapat ay ginang Jayang. Binibining UXI, baka nagkakamali ka. Siya ay si Linshan, tagapag-alaga dito. Ang ginang Jiang, nakahiga pa rin at paralisado. Hindi ako nagkakamali, ang katawan niya ay si Linshan. Ngunit ang kaluluwa ay si Jayang Wu. Binibini, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Paano naman kami ng ate ko? Na maging ibang tao. Binibining UXI kung gaya ng sinabi mo, ang matandang ginang at ang matanda. Sa loob ng kanilang katawan, hindi ba? Noong una, nang gamitin ko ang susumunin kay Jayang Wu. Hindi ito gumana dahil sa loob ng kanyang katawan. Ang nakatira ay hindi ang kaluluwa ni Jayang Wu, kundi ang babaeng tagapag-alaga. Si Linshan. Kaya pala, noong unang pagkikita namin ni Jiang Wu, gusto niyang magsalita. Talagang gusto niyang tulungan namin siya. Ang labo ng inisip mo, may ebidensya ba kayo? Noong unang pagkikita natin, kilala mo na ako. Hindi ba? Noong unang pagkikita mo, kay Binibining UXI, bakit ka nagpakita ng takot? Akala ko, ikaw ay. Ang aura ni Miss UXI ay nakakagulat. Ngunit hindi pala yon ang totoong dahilan. Ikaw lang ay isang maliit na caregiver. Paano mo kakilala si Miss UXI? Kaya, isang posibilidad lang ang natitira, na ang naninirahan sa iyong katawan ay ang kaluluwa ni Jayang Wu. At si Jayang Wu, 70 taon na ang nakalipas. Ay kilala na ako, kaya nang tayo'y magkita ulit. Ikaw ay nagulantang ng husto. Hindi, haka-haka montag lang iyan. Haka-haka. Alam mo ba na sa ibang lugar? Ay nahayag ka na? Naayak? Impossible, ako si Linshan. Talagang hindi ka susuko hanggat hindi nakikita ang kabao. Ano ang suot mo sa kamay? Alahas ni Jiang Wu. Kung ang nasa iyong katawan ay ang kaluluwa ni Jiang Wu, may intindihan na ang lahat. Hindi, ninakaw ko lang ang alahas na matandang babae. Ang ganitong klasing lumang alahas ay hindi na bagay. Sa panlasa ng mga kabataan, tanging mga matatanda. Ang may sentimental na halaga at hindi bagay sa iyo. Kung ikaw talaga si Linshan, gusto mo bang isuot yan? Ang aking kapatid ay palaging nasa nayon, walang alam sa mundo. Kahit hindi bagay ang mamahaling alahas, gusto pa rin niyang subukan.
Nagdadahilan ka pa. Magpatuloy ka. Sage, Miss UXA. Ikaw sa ating gabi ay nakaupo sa harap ng salamin at tinitingnan ang sarili. Na ang totoo ay napalitan na ng kaluluwa, hinahangaan. Ang batang katawan ni Linshan. Kayo ay nagsisinungaling. Noong nakita kita kasama si Fang Heng. Sa kwarto na may mali siya, una kong akala ay naglolokohan kayo sa likod ni Jiangwu. Ngunit hindi pala, ikaw pala si Jiangwu. Ginagamit mo ang katawan ni Linshan sa pakikipag-usap sa matanda. At may mas direktang ebidensya. Ang kapatid ni Linshan ay nagdala ng paborito niyang longganisa, ngunit ikaw, isang kagat lang, ay iniluwa mo na may pag-ayaw. Hindi, nagkamali ako. Ang kapatid ko ay hindi. Mahilig sa ganong bagay. Nagpapanggap ka rin, Fang Heng. Emma UXC, ibig mong sabihin, ang kaluluwa ng matanda ay napalitan din sa katawan ni Linshan na kapatid. Ang katawan ni Fang Heng ay paralisado tulad ni Jiangwu dahil din sa pagpapalit ng kaluluwa. Lagi mong sinasabing napalitan ang kaluluwa, kung ganun lang kadali. Ako na sana ang gumawa noon. May isang kondisyon, kailangan munang paalisin. Ang kaluluwa ng iba. Sinubukan ba ang exorcism na exorcise ang aking kaluluwa? Gusto nilang kunin ang katawan ko. Matapos ang nabigong exorcism, sakto namang dumating ang kapatid ni Linshan. Kaya nagamit mo ang pagkakataon, tama ba? Fang Heng, nung unang kita-kita, nakita ko nang malapit nang mamatay ang katawan mo. Kaya nagmamadali kang humanap ng bagong batang katawan para sa kaluluwa mo. Kaya, pagkatapos niyang kunin ang katawan ni Ling Kui, tumakbo siya sa gabi tulad ni Jiangwu para masanay sa bagong katawan niya. Kaya kayong dalawa ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mali siya. Ay hindi niyo inisip na magkapatid ang mga may-ari ng orihinal na katawan. Pero UXC, may isa pa akong hindi maintindihan. Kung nakakuha na sila ng katawan ng magkapatid na Lin, bakit pa nila ililipat ang kaluluwa ng magkapatid na Lin sa mga matandang katawan na malapit ng mamatay? Kung pinalayas lang nila ang kaluluwa ng magkapatid at pinabayaan sa mundo, siguradong magiging masamang espiritu at maghihiganti kaya't ibinilanggo sila sa mga katawang malapit ng mamatay para mamatay ang kaluluwa kasama ng katawan. At wala nang problema. Puro haka-haka lang ito. May konkretong ebidensya ba kayo? Ebidensya. Hindi ito laro ng detective. Hindi kailangan ng ebidensya. Gumamit pa ng masamang mahika. Kahit napalitan ang kaluluwa ng magkapatid, wala kayong pakialam. Kung hindi ko tinanggap si Linshan, bilang caregiver, nasa na yon pa rin siya ngayon. At nagugutom, dito lang siya nakapagpadala ng pera. Para buhayin ang pamilya niya. Alam niyo ba kung ilang tao sa Jiangdu ang umaasa sa pamilya Jiang kung mamatay ang asawa ko? Magugutom silang lahat, kaya't ang pag-alay ng magkapatid para pahabain ang buhay namin ay karangalan para sa kanila. Wala kayong karapatang humusga sa halaga ng sinuman. Ako ang kapangyarihan, yung mga mahihirap, ay mas mabuting maging. Ang lalagyan ng ating marangal na kaluluwa ang pinakamalaking halaga sa buhay nila. Pinakamalaking halaga. Talaga? Tanungin natin kung handa siyang maging lalagyan ng iyong maruming kaluluwa. Lalagyan ng iyong maruming kaluluwa. Anong sigaw-sigaw mo? Ang iyong katawan ay magpakailanman sa akin. Kapag namatay kayo, ang kaluluwa ay masisira sa susunod na buhay. Magkaroon ng mabuting kapalaran. Wala itong kinalaman sa inyo, huwag kayong magpanggap ng mga santo. Totoo, ito ay sanhi at bunga sa pagitan ninyo. Ngunit 70 taon na ang nakalipas, ang pagkalipol ng pamilya Chu ay may kinalaman sa akin. Talaga nga, ikaw ang anak na babae ng pamilya Chu. Kung kilala mo si Miss UXC, kung gayon ikaw ang punot dulo ng pagkamatay ng pamilya Chu. Bakit ko sasabihin sa inyo? Bukod pa, ang mga pangyayari ay napakatagal na. Ano ang silbi ng pag-usig ngayon? Pag-uusig. Tapos na ang lahat, bakit ko pa usigin? Ngunit kung hindi kayo magsasabi ng totoo kahit na nakapalit na kayo sa bagong katawan, maaari ko pa rin kayong pagsabugin ang kaluluwa. Madali, sabihin mo na, hindi mo dapat galitin ang babaeng ito. Sige, dahil gusto ninyong malaman, sasabihin ko na. Ang malagim na pagkalipol ng pamilya Chu ay talagang dahil sa akin. Ano ba ang malalim na galit ninyo sa pamilya Chu? Kailangan pag-ibig ng buong pamilya. Malalim na galit? Wala talaga. Kung walang away, bakit pa? Baka naman pareho kayong may mga bodega ng bigas. Mga karibal, kaya gusto mong lipulin ang pamilya Chu.
Masyado ka pang musmos, alam din niya. Ang pamilya Jiang at Chu ay matagal nang magkaibigan, may kompetisyon man ngunit mapayapa. Tuwing pista, nagpapalitan pa ng regalo, naalala mo? Kung matagal nang magkaibigan, bakit ganoon ang ginawa mo? Baka naman. Ano ang nangyari noon? Nooy may kagutuman. Nooy laganap ang kagutuman, hirap na hirap ang mga tao. At ang pinuno ng pamilya Chu, ang kanyang ama. Si Chu Anhuai ay lumapit sa akin. Nagbibenta ng tinapay. Tigil. Ibigay lahat sa kanila. Ginoong Chu, anong ikinadarangal ng inyong pagdating? Binibining Jiang, kayo ang pinuno ng bodega ng bigas ng pamilya Jiang. Ngayong laganap ang kagutuman sa lungsod. Puno ng daing, sa palagay ko. Dapat tayong tumayo at gampanan ang responsibilidad bilang mga negosyante. Responsibilidad? Nais kong ang pamilya Chu at Jiang ay magbigay ng bigas upang tulungan ang mga nagugutom. Ginoong Chu, ikaw pa naman ay isang matagumpay na negosyante. Hindi mo ba alam na sa panahon ng kagutuman, ang mga bagay ay nagiging mahalaga, ang bigas, para lang makabenta ng mataas na presyo? Anong sinasabi mo? Buhay ng tao ang nakataya dito. Dahil buhay ng tao ang nakataya, kaya, makakabenta tayo ng magandang presyo. Paano mo nagawang walang pakialam sa buhay? Walang pakialam, bawat tao, bawat buhay sa pagkapanganak, ay may nakatalagang halaga na. Tingnan mo ang mga taong ito. Kung ang mga pulubi na ito ay may sapat na pera, para bumili ng pagkain sa akin, ganyan pa rin ba? Ang itsura nila na parang gutom na aso. Kahit hindi mag-ambag ang pamilya Jiang, ang pamilya Chu ay siguradong magbibigay ng lahat para iligtas ang mga biktima na sakuna. Ang ginagawa mo ay makakasira lang sa amin. Mga negosyante ng bigas, gusto mo bang maging kaaway ng lahat ng negosyante ng bigas? Pa sa akin, ang buhay nila ay walang katumbas na halaga. Bakit? Dahil ba sa pagbibigay ng pamilya Chu ng bigas? Natatakot ka na hindi mo mayangat ang presyo. Kaya pinatay mo ang buong pamilya Chu. Kung iyon lang ang dahilan, hindi ko kailangang lipulin ang pamilya Chu. Anong ibig mong sabihin? Ang bigas na ibinigay ng pamilya Chu ay limitado, at ang tagutom ay magpapatuloy. Tama, kaya walang dahilan para patayin ang pamilya Chu. Hindi naman masyadong nasaktan ang interes ng pamilya Jiang. Ang susunod na gagawin ni Chu Anhuai, ang tunay na nagdulot sa akin ng pagnanais na patayin siya. Ano ba talaga ang nangyari? Noon, ang pamilya Chu ay nagde-develop ng bagong teknolohiya sa pagtatanim. Kapag nagtagumpay ito, lubos nitong malulutas. Ang tagutom noong panahong iyon. Mabuti iyon. Natatakot ba ang pamilya Jiang? Na kapag nalutas ang taggutom, hindi na nila maiangat ang presyo ng bigas kaya. Sa huli, pera pa rin ang dahilan. Alam niyo ba kung bakit sa loob ng maraming taon, ang pamilya Jiang ay patuloy na umuunlad at hindi naghihira? Tama na. Ginagawa mo lang ang pagtaas ng presyo para patuloy kang pagkakitaan nila. Mali, hindi lang pera ang dahilan, kundi para sila ay kusang loob na maglingkod sa akin. Isang kapitalista kang kumakain ng dugo ng tao. Paano sila magiging tunay na kusang loob? Kapag kulang ang supply ng pagkain, panatilihin lang ang kompetisyon ng mga mahirap at sila ay magiging tapat sa pagtatrabaho para lang makakuha ng dagdag na pagkain at hindi mamatay sa gutom. Kahit alam nilang hindi pantay ang kanilang pagsisikap at resulta, tatanggapin pa rin nila yon. Kaya't pinatay mo ang pamilya Chu para hindi may pamahagi ang teknolohiya sa pagtatanim ng pagkain. At patuloy na magutom ang mga biktima ng taggutom. Para kontrolado mo sila sa iyong monopolyo sa pagkain. Tama, Sie sehen Montag si Chu Anhuai. Na masyadong mabait at laging nagsasabi ng walang halaga ang buhay. At hindi pinapahalagahan ang prinsipyo ng negosyo. Binibining Yuxi, nalinaw na ngayon. Siya ang pumatay. May sasabihin pa ako sa inyo. Ang tunay na pumatay sa pamilya Chu ay hindi ang pamilya Jiang. Ano ang ibig mong sabihin? Ang tunay na pumatay sa pamilya Chu ay si Chu Anhuai at ang mga biktima ng tagutom na kanyang tinulungan. Kalokohan. Paano nila gagawin ang ganito? Maliwanag na nagsisinungaling ka. Masyado mong minamaliit ang tao. Noong una, binigyan nga ng pamilya Chu ang mga biktima ng tagutom para hindi sila magutom. Pero habang tumatagal, naubos din ang kanilang imbakan. Kaya unti-unti na ring bumababa ang bigay nila sa mga mahihirap. Kahit ganun, hindi nila papatayin si Lolo Chu. Hindi kasing simple na inisip mo ang mga biktima ng tagutom. Hindi lahat ay marunong tumanaw ng utang na loob. Binigyan mo sila ng lasa ng ginhawa, tapos gutom ulit. Mas mabuti pa nga na hindi mo sila binigyan ng pag-asa. Kaya. Naging masakim sila sa paghingi sa pamilya Chu. Hindi ako makapaniwala. Nang wala nang maibigay ang pamilya Chu,
Sa lahat, sinabi ko sa kanila na gustong ipagdamot ng pamilya Chu ang kanilang mga pananim. Kaya ikaw pala ang nag-udyok sa kanila. At agad nilang naisip na agawin ang bodega ng pamilya Chu. Kaya sinabi ko sa kanila na kahit makuha nila ito, babalik din sa pamilya Chu dahil sa kanilang impluensya sa Yuncheng. Kahit gutom na gutom sila, hindi nila naisip na pumatay. Saan naman sila kukuha ng lakas ng loob para pumatay? Kaya nagdagdag ako ng kondisyon, kapag pinatay nila ang buong pamilya Chu, bibigyan ko sila ng 10 ganta ng bigas. 10 ganta lang ng bigas at tinalikuran na nila ang utang na loob. Iyan ang tunay na ugali ng tao, kaya ang dapat mong sisihin ay hindi lang ako, kundi pati ang mga tumanggap ng tulong mula sa pamilya Chu. Lahat sila ay may kasalanan. 70 taon na ang nakalipas. At wala ka pa ring pagsisisi. Ano ang ipagsisisi ko? Kahit 70 taon pa ang lumipas, hindi nagbago ang mundo. Tulad nitong. Magkapatid na Lin, ang kanilang buhay ay walang halaga. At dapat lang na maging laruan namin na mayayaman. Kahit sino, may karapatan silang pumili ng kanilang kapalaran. At kayo, sinakop ninyo ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang mga katawan. Ito ay laban sa kalikasan at tiyak na parurusahan ng langit. Parusahan ng langit. O gusto mo lang maghiganti at ginagamit mo ito bilang dahilan? Huwag mong kalimutan. Ang mga katawan namin ngayon ay sa magkapatid na Lin. Kung papatayin mo kami, ikaw rin ay magiging mamamatay tao. Bakit ko kayo papatayin? Ano ang ibig mong sabihin? Binibini ni Wexy, hindi mo naman talaga sila papatayin, di ba? Ito ay katawan ng magkapatid na Lin. Kuya. Bumalik na kami sa dati, binibining Yuetsi. Maraming salamat sa iyo. Salamat sa inyo, nailigtas ninyo kami ni ate. Bakit? Bakit ako naging ganito ulit? Ang tanda kong ito, Tinakpan ko na ang iyong soul switching spell. At malapit nang maubos ang iyong buhay, kaya't handa ka na lang. Sa natural na kamatayan. pakiusap, ikaw ay makapangyarihan, tiyak na may paraan ka, upang pahabain ang aming buhay. Ang karma ay may sariling pag-ikot. Kung ikukumpara sa pamilya Chu na inyong pinaslang, mas matagal ka nang nabuhay ng 70 taon. Sayang, sa 70 taong iyon, hindi mo naunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay at kamatayan. Kung gusto mong magsisi ako at magbayad ng aking mga kasalanan, handa akong tanggapin. Ayokong mamatay. Ang buhay, pagtanda, sakit at kamatayan ay bahagi ng buhay. Sa harap ng kamatayan, ang kayamanan o kahirapan ay pantay-pantay. Marami akong pera, kung tutulungan mo ako, kahit magkano, ibibigay ko sa iyo. Sigurado ka bang may pera ka pa ngayon? Tingnan mo ang iyong bulsa. Ito ay kontrata ng paglilipat ng ari-arian. Ano? Ang lahat ng ari-arian ni Ginangjiang ay inilipat na sa akin. Ibig sabihin, si Jiang Wu. Ang isama ang kanyang kalwa. Sa katawan ni Lin Shan, ay inilipat ang lahat ng kanyang ari-arian. Sa pangalan ni Lin Shan para magamit niya. Bilang si Lin Shan, Ang pera kao. sadyang karma lang. Kayo, sa huling mga araw ng inyong buhay, dapat magdusa sa gutom at lamig. Binibining UXC, hintayin mo ako. Binibining UXC, nalaman mo na. Ang katotohanan sa pagpatay sa pamilya Chu 70 taon na ang nakalipas. Ibig kong sabihin, matatapos mo na ang iyong pagsubok at aalis ka na. Binibining UXC. Paumanhin, binibining UXC, ako'y nagpakalabis. Hindi mo na kailangang humingi ng paumanhin sa akin mula ngayon. Hindi ka na aking alipin. Ngunit, Ano? nais ko pa ring sumunod sa inyo paglingkuran kayo. Gumawa ng mga bagay para sa inyo. Bakit? Sa totoo lang, wala namang espesyal na dahilan, simpleng. Pakiramdam ko. Ako nagkagusto.
Ano ang sinabi mong nagkagusto? Wala. Binibining UXC, saan kayo pupunta ngayon? Babalik ako sa bundok. Kailan kayo bababa ulit, maaari ba? Isama ninyo ako sa bundok. Hindi ba't lagi mong gustong lumaya sa akin? Bakit ngayon nagbago ka? Ako'y bulag noon, ngayon nakita ko na. Binibining UXC, kayo ang nais kong. Sundan habang buhay, dalhin niyo ako sa bundok. Hayaan niyo akong patuloy na paglingkuran kayo. Ikaw ay mortal, hindi makakapunta sa bundok. Ngunit, ang lumang bahay ng Chu, maaari mong gamitin. Ngunit ito ay inyong tahanan. Pagbalik ko sa bundok, hindi na ito magiging akin. Dumating na ang oras. Binibining UXC, samahan ko kayo sa huling paglalakbay. Tumigil ka na, hindi ka na aking alipin. Hindi mo na kailangang magpaalam. Ngunit ako, Kapag may simula, may katapusan. Lahat ay magkakapareho. Kahit gaano kasaya ang daan papunta rito. May katapusan din ang lahat. Noon, kinuha ko ang isang alaala mo. Ngayon, ibabalik ko ito sa iyo. Iniligtas ko ang buhay mo. Kaya't habang buhay kang magiging alipin ko. Mula nang umalis ang babaeng iyon, si Fu ay laging malungkot. Kung magpapatuloy ito, baka may mangyaring masama, Fu. Hindi ito ang solusyon, kahit gaano mo siya kamis. Ang babaeng iyon, umalis na siya at hindi na babalik. Saang lupalo pa ba ng mundo, walang magandang bulaklak, hindi ba? binibining UXC, talagang alipin ko po kayo. Dapat sana'y kasama ko kayo sa pagdiriwang. Tara, upo tayo. Talaga nga, binibining UXC. Pwede ba akong umupo sa parehong mesa kasama si binibining UXC? Nailigtas ko ang buhay mo, kaya habang buhay kang magiging alipin ko. Ah, ganun pala. 2 beses pala akong iniligtas ni binibining UXC. Pero napagkasunduan naman na magiging alipin mo ako habang buhay. Kanina, yun ba ay? Baka si binibining UXC na yung bumalik. Binibining UXC, sa wakas nakita rin kita. Pagkatapos maging diwata, hindi na pwedeng magkaroon ng matinding pagnanais sa mundo at hindi rin pwedeng hayaan ang mga tao sa mundo na magkaroon ng matinding pagnanais sa akin.
Ano pong ibig sabihin ng sinabi niyo? Baka naman. Ako ang hadlang sa pagiging diwata mo. Kailangan mong kalimutan ako. Pero ako, hindi ko kaya. Ang pag-ibig at pagnanais sa mundong ito'y mahirap talikuran, ngunit sa huli maghihiwalay din. Kahit na magtapos na ang ating pagkakataon, patuloy ka pa ring iingatan nito sa bawat sandali. Tigil! Huwag mong hawakan ang pintuang iyan. Naglagay si Ginoong Chu ng proteksyon ng mga nakamamatay na baging. Ang sinumang pumasok ng walang pahintulot ay tiyak na mamamatay. Bakit? Yung mga nakamamatay na baging? Parang hindi naman, nasaktan si Fu Yunxian. Parang may nagbabantay sa kanya. Ginoong Fu, nakuha mo na ang titulo ng lumang bahay ng mga Chu. Bakit parang nag-aalala ka pa rin? Kanina, bago tuluyang mawalan ng hininga si Ginoong Chu, sinabi niyang hindi na niya mahihintay ang taong iyon. Pero sa alaala ko, parang may isang napakahalagang tao. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maalala kung sino siya. Ngayon ay ang kasal ng anak na babae ng mga Su at ni Ginoong Fu. Kung nabubuhay lang sana ang mga magulang ni Binibining Su, tiyak na masaya sila. Yunchen, samahan mo akong mag-inuman sa mga bisita. Yunchen. Kasalan natin ngayon, bakit parang wala ka sa sarili? May ibang babae ka bang iniisip? Sunyan. Alam mo namang hindi mo talaga ako gusto. Ginagawa mo lang ito para matupad ang huling habilin ng mga magulang mo. Ano naman? Hindi mo na dapat ipilit pa ang mga bagay na yan. May karapatan kang habulin ang sarili mong kaligayahan. Yunchen, bakit bigla kang parang? Iba na ang pagkatao mo. Akala ko dati, isa kang mayabang na mayaman. Hindi ko inasahang magsasalita ka ng ganito. Hindi ko rin alam. Parang may biglang nagturo sa akin. Ng aral na ito. Pamilyar ang lugar na ito. Parang may kasama akong pumunta dito dati. Gino. Ikaw. Ay kilala ako. Malayo ito, maraming naliligaw dito. Naliligaw ka rin ba? Hindi ko rin alam. Pasok ka muna at magpahinga, pagkatapos ng kapatid ko. Ipapahatid ka niya palabas. Dati ba? Napunta na ako dito. Nagbibiro ka po, walang pupunta sa liblib na lugar na ito. Ate, ayos na ang tubo. Ang laki ng bahay na ito. Kayong magkapatid lang ang nakatira. Ang bahay na ito ay dati kay Lola Jiang. Pero may tsismis na sila at ang asawa niya ay gumamit ng masamang ritual at nawalan ng kontrol. Pagkamatay nila, hindi ko alam kung bakit ang bahay na ito ay naipasa sa akin. Pero dahil sa akin na ito, alagaan ko ito ng mabuti. Pagkatapos ng pagsabog dito, magkakaroon ng maraming magagarang bahay. Teka. Hindi ko na ibebenta ang lumang bahay ng Chu. Fusher, ano pong sinasabi ninyo? Napakamahal ng lupa rito. Itatago ko ang bahay na ito. Pero,
Ano ang silbi nito? Hindi naman komportable tumira sa lumang bahay. Kung hindi ito gigibayin, wala itong halaga. Hindi. Tiyak na may halaga ito. Siguro. Naghihintay ito sa pagbalik ng may-ari nito. Zeno? Hindi ko rin alam. Pero naniniwala ako. Babalik siya.